Iba naman. Sabi naman po nito ni Rowena Guanzon. Ito po ang pahayag ni Rowena Guanzon. Ayan. Naku, hindi pala kita. Teka. Taas natin ng konti. Ayan. Kayong mga pro-BBM, ayaw nyo talagang maniwala na cocaine addict siya? Look at the damage he has done to our country. These are not decisions of competent, disciplined leader. He cannot make the right decisions. Pangag. Ang dami na po, no? So talagang ang panawagan po kay BBM, patunayan nyo po na hindi po kayo gumagamit. Pati mga international law expert po nagsasabi na hindi po to away pampamilya. Pati po yung mga batikang abogado po rito ay nagsasabi na rin po na hindi po pwede. No? Hindi po pwede. Ito naman po ang tagapagtanggol ng Dilawan na ngayon po ay masugid na ring tagapagtanggol ng ni BBM, si Jesus Palsis. Sabi po ni Jesus Palsis, Executive Secretary Lucas Bersamin says he did not resign, but he was told to go. So he was fired by BBM. Now, what is political will? Now, that is political will. O political will daw po yung ginawa ni BBM kay Bersamin. Even DDS attorney Salvador Panelo admits as much when I interviewed him. Now, arrest Bato, jail cheese, Joel and Jinggoy, and impeach Sara Duterte. Ayun pa rin po, no? Wala pong katuturan. Impeach pa rin si BP Sara. Ano pong Alam nyo po, yung usapin po ni Lucas Bersamin at saka po ni BBM, matagal po na pinagtatanggol ni Bersamin si BBM. Yan po yung klasiko po na ito pong administrasyon na to, kahit na ano pa pong uri ng pakinabang mo, basta ikaw ay tapos na yung pakinabang mo sa kanila, kayang-kaya kanilang ilaglag. Yan po si Bersamin, no? Masama po ang loob. Hindi niya po sukat akalain na sa kabila po ng pagtatanggol niya kay BBM ay wala rin po palang kahihinatnan, no? Pag hindi ka na po kailangan ni BBM, lalaglag ka na. Ang galing. Who's behind the IME? Intindi. Matindi talaga to mga to, no? Sino daw po ang behind kay IME? Sasabihin, lagi po nilang tanong, who's behind Saldico? Who's behind IME? Who's behind kung sino pa man? Ang titindi, no? Si Saldico po, ang nag-utos daw kay Saldico ay mga Duterte, anak ng tinapay. Kinamumuhian po namin si Saldico dahil si Saldico po ang numero 1 operator. Para siraan, siya po nagpopondo para wasakin po si BP Sara. Tapos sasabihin nyo, Duterte, antindi nyo naman. Okay. Baka sabihin nyo naman, bilib na bilib kami kay Amy Marcos. Alam po namin na manggagamit po si Amy. Huwag po kayo mag-alala. Alam po namin na manggagamit si Amy. Pero, ginagamit namin yung mga manggagamit. Iba kami. Iba kami. Mas malupit kami sa inyong lahat. Ito naman, pangit patawa-tawa pa si si Angara, Ayan, no? Hearsay lang daw po ang mga paratang sa kanya na siya ay involved. Ang galing talaga ng mga tao nito ni BBM, Dinadaan lang sa tawa, Parang wala lang po, Wala lang sa kanila ang lahat. Yan. Ganyan po itsura. Okay. Ito po, nagtataka po si Karen Davila. Ayan, no? I wonder who is this individual who called former Executive Secretary Bersamin and told him he had to go. Alam niyo po, ang pagkakaalam natin, Little President po tawag diyan kay Lucas Bersamin. No? Little President. Sa tingin natin, presidente lang po ng Pilipinas yung may kakayahan na mag-utos kay Bersamin. Pero sa aktual, meron palang tuloy natin 'tong sinasabi ni Karen Davila, no? Kasi ayon na rin kay Bersamin,
para lang po maintindihan nyo kung ano tong sinasabi ni Davila. Mga kapatid, tanong ko lang po muna bago tayo. Okay ba sa inyo to o mukha ko na lang ang gusto nyo makita? Hindi ba kayo naguguluhan dito sa setup natin? O mas gusto nyo na mukha ko na lang? Okay, bukibo naman kayo dyan mga... Kung okay lang sa inyo to, tutuloy natin to. Maliit lang ang mukha natin. Walang kumikibo dito sa YouTube. Ano ba naman to mga to? Mga tamad magsikibo. Ayaw nyo ba nito? Okay yan. Yan, okay daw. Yan, number 1 daw. Okay, tuloy po natin, no? Ito po, kasi nalilito na. Nalilito na ako sa ginagawa ko na to. Ay, mga taga-TikTok po, wala po akong pakialam kung hindi po kayo naniniwala sa akin. Una, hindi tayo magkakilala. Wala akong pakialam sa iyo. Hindi ko po sinasabing political analyst ako. Wala akong pakialam sa inyo. Makinig kayo o hindi. Kung makinig kayo, okay. Kung hindi kayo makinig, wala akong pakialam. Kaya nga kayo nasa TikTok, di ba? Sanay kayo sa mga sumasayaw lang. Putsang. Tapos nakikialam pa kayo sa akin. O, tuloy na po natin. Ito po ang sinabi ni Karen Davila. I wonder who is this individual who called former Executive Secretary Bersamin and told him he had to go. Bersamin said caller was not from Malacanang but a private individual. Tignan nyo naman hindi po taga Malacanang pero private individual. Sino kaya ito na tumawag kay Bersamin? My source tells me. Pati si Karen Davila may source. My source tells me this individual also called former Budget Secretary Mina Pangandaman when she was in the middle of the Senate budget deliberation must have a lot of power and influence. Bersamin was a former Supreme Court Justice, yet no one from Malacanang has the courtesy to speak with him. Bersamin said he just saw it in the PCO 2 p.m. press conference. Bersamin said, I am not the mastermind of anything. I wonder, who is he? What else does he know? Antindi. Sino kaya ang tumawag kay Bersamin na private individual? Sino kaya ang tumawag kay Bersamin? Para siya ay sabihin sa kanya na wala na siya sa pwesto. Kala ko po ang pinakamatatag sa pwesto talaga si Lucas Bersamin. At ngayon po, pinalalabas pa, dinidiinan yung kanyang apo. Apo niya pala, hindi pala pamangkin. Dinidiinan po yung kanyang apo, no? Na marami ng anomalya. Hindi. Pinasama. Ganyan na ganyan. Bersamin, matitikman mo ngayon. Uunti-untiin kanilang pasamain muna, no? Kahit wala naman silang maikakaso sa iyo, katulad ng ginawa nila kay BP Sara, papasamain ka lang nila. Paulit-ulit lang yan. Mastermind. Kahit alam ng lahat na hindi ikaw ang mastermind. Pero kinakailangan po kasi wala po naniniwala na ang mastermind ay si Saldico. No? Wala pong maniniwala na ang pinaka-mastermind na ng lahat ay si Saldico na. Kaya ikaw ang madidiin. Ganyan na ganyan ang ginawa nila kay BP Sara. Pinasama ng 125, 11 days, 125 million, piatos, 125. Yan po. Ngayon, mararanasan mo kung paano kang tuwang-tuwa noon, Bersamin, na habang sinisiraan nila si BP Sara, matitikman mo ngayon yung ginawa ninyo kay BP Sara. Ilang araw ka pa lang Wala ka pang 1 linggong binabanatan, umaaray ka na
Umaaray na po si Bersamin. Baka akala nyo. Okay. Punta tayo sa iba pa. Makakarami pala tayo basta ganito ang setup eh. Ito naman po ang sinabi ng napakadakila. Napakahusay na si Auntie Claire. Yan. Akala ba natin, nakikinatin ka pa, akala ba natin gusto nila ng transparency and accountability? Akala ba natin gusto nilang mawala ang korupsyon? Bakit ipapalit nilang anak ng isang korap? Napansin nyo ba mga kapatid? Napansin nyo ba? Iisa lang, di ba? Sabi na sa inyo eh. Yung sinasabi ni Clavio, yung sinasabi ni Constantino, yung sinasabi ni Auntie Claire, PCO, iisa lang, di ba? Ipinantatakot nila si BP Sara. Yan ba ipapalit ninyo? Anak ng korap, dinastiya ng mga korakot, dinastiya ng mga mamamatay tao. Ayaw nyo ng korupsyon, di ba? Pero ang ipapalit ninyo. Okay. Ang punto po natin dito, Auntie Claire, sa totoo lang, abogada ka eh. Huwag nyo kaming pinaglululoko, Ang linaw po sa konstitusyon ng Pilipinas. Kung sakali po na mawala sa pwesto ang Pangulo, kung sakali po na mag-resign, mamatay, o kaya naman ay hindi na po kayang maging Pangulo, halimbawa po, nasobrahan po sa substance na sinasaksak sa katawan, o kung ano man po ang nangyari at hindi na po kayang maging Pangulo, ang papalit po ay hindi po yung gusto ng mga dilawan. Ang papalit po hindi po yung gusto ng ABS-CBN. Ang papalit po hindi po yung gusto ng mga kakamping. Ang papalit po ay Vice President ng Pilipinas. Huwag nyo pong pinagbububula mga tao. Simple lang po ang nakalagay sa konstitusyon. Di ba nakikita po ninyo, pare-pareho lang po ang sinasabi. Pare-pareho ang sinasabi ng media, represented by Clavio, represented by Constantino, Carmina Constantino ng ABS-CBN, Arnold Clavio ng GMA7, at ni Auntie Claire ng PCO. Ibig sabihin, yung utak ng galing sa PCO, yun din ng bit-bit ng mga media natin, ng bayarang media. Pareho lang. Pareho lang kayo ng utak. Ang sinasabi nyo, magnanakaw si BP Sara. Meron bang kaso ng pagnanakaw si BP Sara? Wala. Na-cleared na ba si BP Sara ng COA? Cleared na pala. Cleared na si BP Sara. Ibig sabihin, wala nang usapin sa COA. Cleared na. Matagal nang cleared. Bakit pa ulit-ulit na meron pa rin kaso ng confidential fund? Sa media na lang yun. Yun naman pala. Yung pala paliwanag doon, Auntie Claire. Sa media na lang pala may kaso si BP Sara. Cleared na sa COA. Walang impeachment na kinakaharap. Ano pa ang kaso? Cleared na pala. Wala palang pagnanakaw si BP Sara. Sa media na lang at sa PCO merong usapin ng nakaw si BP Sara. Di ba? At saka sa mga uto-uto. Sa mga uto-uto na naniniwala na may kaso si BP Sara. Nilinaw na nga eh. Alam po ng media na cleared na po sa COA. Kung hindi po alam ng media yan, niloloko na ng media sarili nila. Anong uri kayo ng media? Ang tanong ko lang sa media, bakit pare-pareho kayo? Bakit pare-pareho kayo ng PCO ng sinasabi? Eto po. Nako, kala ko pa naman hindi nagsasalita itong si Our Lady of Insertion. Nagsalita na po. Ito po ang sinabi. Never tolerate corruption and inequality. Confront corruption wherever
We see it because we cannot allow our government to go on like this. Bakit tayo mahihiyang magsumbong? Yung mga magnanakaw ang dapat mahiya. Make them panic. Sila ang dapat kabahan. Hindi, palakpakan naman natin ang Our Lady of Insertion na si Risa Ontiveros. Pero tanong lang, Senator Risa Ontiveros, salita ka ng salita ng korap, bakit wala kang binabanggit ng mga pangalan na involved sa corruption? Bakit hindi mo binabanggit si Martin Romualdez? Bakit hindi mo binabanggit si Bongbong Marcos na pinagbibintangan ni Saldico na 100 billion insertion? Ha? Bakit wala kang binabanggit na pangalan sa corruption? Alam ko kung bakit. Sinampulan ka na. Our Lady of Insertion, Risa Ontiveros. Uy, thank you very much po sa nagpasombrero sa atin. Our Lady of Insertion, thank you very much sa sino ba tong nagbigay ng regalo? Just sent a gift. Yan. Nasampulan kasi siya eh. Sa pagmamalinis niya, alam nyo, magaling talaga rin itong sindikato dito sa Malacanang eh. Lahat ng posibleng pwedeng umatake sa kanila, meron silang hawak na baho. Si Risa Ontiveros, kahit kailan, hindi po niya binabanggit yung Martin Romualdez, BBM, at kung sino pa pong mga korap. Lagi pong labanan ng korupsyon, labanan ng impeach si BP Sara. Pinaglulukon yung mga tao. Hindi po involved si BP Sara o sino man sa mga Duterte sa mga anomalya sa flood control project. Pero pilit po ninyong sinasabi palagi na anomalya ng mga Duterte. Pero yung mga paulit-ulit na binabanggit, Saldico, Martin Romualdez, ngayon po BBM, hindi nyo napapangalanan. Bakit hindi mo pinapangalanan? Kasi nasampulan ka na ni Katunying. Mayroong baho. 3 billion insertion. Magkano ba yung 3 billion insertion? Magkano ang porsyento? Kaya itong mga to, ang dali pong mahuli. Hindi mo pwedeng banggitin yung Martin Romualdez na korap. Hindi mo pwedeng banggitin yung Saldico na korap. Hindi mo pwedeng banggitin kahit sino sa Malacanang na korap. Kasi mayroon ka ring insertion, 3 billion. Sa 25%, alam nyo po kung magkano yung 25%? Na tatanggapin ng may insertion na 3 billion sa 25%, 175 million pesos. Tumataginting. Ayaw niyang mawala sa kanya yan. Kaya hindi siya pwedeng magbanggit ng pangalan. Puro kayo forma. Puro kayo anti-corruption. Sino nga yung corrupt? Anak ng tinapay. Okay. Ito po, congratulations po, Paulo Duterte. Gustong nais pa imbestigahan. Ito po sa Kamara, yung aligasyon ni dating Representative Saldico na 100 bilyong pondong isiningit sa 2025 national budget na utos aniya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez. Yan po ang mga dapat ninyong imbestigahan. No? Hindi po yung Dolomite. Kokere doon. Ito imbestigahan mo. Ito ang gusto ng mga tao na imbestigahan nyo. Yung 100 billion na insertion sa BICAM. Ayon kay Saldico. Bakit ayaw nyong imbestigahan to? Napahiya ka rin doon, no? Pinagalitan ka ng amo mo, no? Siguro sabi ka rin doon, tigil-tigilan mo nga yung pagmumukha mo rin doon. Nananahimik yan Dolomite. Papag-initin mo pa yung mga Duterte.
Okay, naku, eto na naman po ang ICI. Ang galing po. Eto po ang sabi ng ICI, ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, maaantala ang paghahain ng Independent Commission for Infrastructure ng case referral. Case referral na lang, naantala pa sa laban sa tatlong dati at o kasalukuyang senador. Ang galing talaga nitong ICI. Wala na kaming narinig sa inyo kundi delay, kundi tigil muna. Teka pala, 'di ba nangako po kayo? Ha? 'Di ba nangako kayo ICI na ila-live nyo na yung inyong investigasyon? O sa TikTok, heart lang po tayo, heart. Ayun naman sa YouTube, mag-likes lang po tayo mga kapatid. Likes lang po ang katapat niyan. Oh, tanong ko sa ICI, hindi ba nangako kayo na ila-live na? Asa na? Ayaw ng amo nyo. Sabihin nyo kasi, ayaw ng amo namin. Hindi yung putya, pinagluloko nyo lang kami. Ito po ang sabi ng ICI. Oh, hindi na po, madedelay po yung case referral. Hindi po kaso yung case referral pa lang, madedelay na. Dahil sa kung anong pamandahilan. Yan lang naman ina-announce nyo eh. Madedelay yung pagla-live, madedelay yung titigil muna ng magpapasko na, titigil na naman kayo, di ba? Oh. Wala kayong silbi, ICI. Create lang kayo, kayong ICI, kaya kayo create para delaying tactics. Tama yung sinasabi nyo, madedelay. Di ba? Bakit? Delaying tactics lang naman kayo. Baka makalimutan na ng tao. Ang problema ninyo, hindi nyo mapipigilan yung ulan. Ang problema ninyo, hindi nyo napipigilan yung bagyo. Ang problema nyo, hindi nyo napipigilan yung mga adik. Kaya, kahit na i-delay nyo ng i-delay, kusa po na pinapack-check kayo ng kalikasan. Kahit mag-delay kayo na mag-delay, pinapack-check kayo ng droga. Kalikasan at droga ang pumapack-check sa inyo. Wala kayong silbi. Eto, naku, nakakatuwa po. Gumanti po, nagprotesta po ngayon. Marcos supporters nagprotesta sa QC. Ang tindi po nito. Aking tignan lang po natin Ito po sa TikTok nila to eh. Ayan po. Nakakatuwa po rito. Kung di po ako nagkakamali, ito po ay sa may Quezon City Memorial Circle. Yan. Hindi pala pwedeng kasi mawawala sa ulirat. Ayan po. Ayan po, nakikita nyo po, we love PBBM. Kandila po yan. Bakit nyo naman pinagtitirik ng kandila si BBM? Kayo naman, no? Yes, araw na. Fiesta ba ng patay ngayon? Kakaiba talaga. Masyado naman kayo advance mag-isip. Tsaka ang dami nyo ang dami nyong placards. Kada isang tao, 3 yung placards eh. Yan po ang kontra-protesta. Sabi siguro nila, kala nyong mga iglesia ni Cristo akala nyong mga Duterte, kayo lang ang may kakayahang mag-rally Eto, rally rin kami. Putyang tindi. Ayan, no? Kandila po yan, yung We Love BBM. Bakit nyo naman pinagtitirik ng kandila si BBM? Kayo kayo naman, sobra-sobra naman kayo. Masyado nyo naman minamadali si BBM. Bakit nyo pinagtitirik ng kandila? Anak ng mahal na mahal nyo naman. Gustong buhay. Buhay na buhay pa si BBM, pinagtitirik nyo na ng kandila. Hindi naman birthday. We love BBM. Yan po, kandila po yan. Pinagtitirik po ng kandila, kasalukuyan si BBM. Antindi. Antindi talaga nitong benteng kasapi na to.
Ayan po. Ito po si Manang Aimee. Oh. Galit na. May bago po to si Manang Aimee. Ito po. Basahin po natin ng konti. Ayan. Sa mga nagtatrabaho sa palasyo, sa mga pulis at sundalo at dati naming mga nakakadaupang palad. Alam kong hindi biro ang ipinadala nyo sa akin. Hindi man tayo hayagang makapagkita. Gusto kong malaman ninyo na kayo ay aking poproteksyonan at hindi masasayang ang pagtitiwala at katapangan. Grabe, mga taga Malacanang, mga video, mga picture. May mga bagong pasabog si Aimee Marcos. Diyan po mismo mula po straight from Malacanang. Namumuti na buhok mo, Badong. Proud po tayo na tumatanda tayo. Kayo naman. At least ako, pumuti ang buhok ko na may pinagkatandaan. Ikaw, namumuti na raw buhok ko. Utya, malapit na ako maging senior citizen eh. Wala naman akong balak magtina. Kaya puputi talaga yan. Normal, ang tawag po dyan, normal aging. Normal aging process. 'Di ba? Wala pong problema diyan. Ano ba problema natin diyan? Okay, tignan niyo po yung nagtaka po ako kay Torre, 55 lang pala si Torre. Akala ko mas matanda sa akin si Torre, mas matanda pala ako kay Torre. Ano na tayo, tapos na tayo diyan sa pinagtirik ng Nakakaawa naman to. Si BBM, yung mga follower niya, pinagtirik ng kandila. Grabe naman kayo mga follower. Wag naman ganun. Hintayin niyo naman na may mangyari. Ito po si Dong Gonzales under new ombudsman probe on 1.6 billion contractor deals. Alam mo, Oying Remulla, kung ganyan ba naman ang nakikita namin sa iyo, no? Yan talaga ang trabaho mo, ombudsman, no? Trabahuin mo yan, mga congressman na yan, contractor. Yan, isa na yan si Dong Gonzales. Ayan si Dong Gonzales, no? Kung ganyan ba naman ang inaano mo, sana wag mo nang pakialaman yung ICC, hindi ka naman kaano-ano ng ICC. Imbestigahan mo yung mga katulad ni Dong Gonzales, matutuwa pa kami sa iyo, Ombudsman Remulla. Yung mga contractor, imbestigahan mo. Nakakatuwa pa, 'di ba? Hindi yung kung ano. Meron pa ba mga troll diyan na kakantsawan ako? Eto po, nako po. Eto na po. Kasasabi ko lang na okay ka na, ombudsman. Ano ka ba naman? Kasasabi ko lang na kung ang trabahuhin mo na lang yung mga contractor, wag ka na makialam sa mga hindi mo naman trabaho. Eto ka na naman. Ombudsman, ex-Palace Executive, Pandmes, deep hand in DOJ. Nung binabasa ko to, wala naman pala. Wala ka naman palang ebidensya laban kay Bersamin. Ito po yung apo ni Bersamin. Sinisiraan na rin po. Alam niyo po kung bakit? Bakit po kinakailangan siraan nila si Bersamin? Kasi po walang naniniwala na si Kong Saldico na yung mastermind. Mas kapani-paniwala po na ang mastermind si Bersamin, di ba? Kasi nababata yan eh. Yung tawa ko raw parang tawa ng demonyo. Huwag kang paulit-ulit. Alam mo bakit Pitbull? Bakit ka paulit-ulit? 3, 4 na 5. 5 beses inuulit-ulit mo. Alam mo kung bakit Pitbull? Ganyan kayong tinuruan mga aso eh. Ganyan talaga yung mga aso. Di ba ganyan yung mga aso?
Oh, ito. Shake hands. Tapos bibigyan ka ng ano ng buto. Oh, very good. Shake hands. Very good. Shake hands. Kaya pa ulit-ulit. Aso kasi tawag doon. Training ng aso yan, pitbull eh. Pag may sasabihin ka, isang beses lang. Wag pa ulit-ulit. Alam mo kung bakit? Nahalatang aso ka eh. Okay, punta na po tayo rito. Sabagay, pitbull ka nga. Aso ka nga. Punta na po tayo rito, no? Yan po yung paninira nila na yan. Kaya sa mga Bersamin. Sinisiraan nila yung apo. Siyempre, ang isipin ng tao, hindi naman gagalaw yung apo nang wala yung lolo. Oh. Aba, eto po. Imposible daw, sabi ni Lacson. Ang gusto ko lang emphasize, ito po ang sinabi ni, nako, naubusan tayo ng baterya yata. Ang gusto ko lang emphasize, ayon kay Lacson, i-reiterate, wala pong kinalaman ng Pangulo at wala siya natanggap na 25 billion at wala rin delivery si Saldico. Alam na alam ni Ping Paano mo nalaman? Sabi nga ni Yusek Bernardo. Yun pala sinabi. Sabi lang pala, naniwala ka na kagad kay Yusek Bernardo. Si Saldico, siya mismo na gano'n eh. Tayo, sabi lang. Sinong kapanipaniwala? Si Lacson? Na ang sinasabi niya, sabi ni Bernardo. Samantalang si Saldico, sabi niya, inutusan ko ang mga tauhan ko na mag-deliver ng mali-maletang pera. Siya mismo yung nag-deliver. Siya mismo yung nag-deliver, si Saldico mismo. Tapos ang paniniwalaan mo, si Bernardo na wala namang kinalaman sa delivery. Diyan katalo ni Saldico. Ay, antindi naman ito. Every time Ping Lacson speaks, I despair at the caliber of this senator. Hindi pang senador ang kalibre. Parang yung baklang manikoristang chismosa sa parlor sa Quiapo underpass lang ang level. Dr. Badoy, meron pa ba? Mga manikorista dyan sa Quiapo underpass, parang wala. Ping Lacson, parang chismosa ka lang daw. Sabi ni Dr. Badoy. Antindi naman. Wag ganun, Dr. Badoy. Ikaw naman, pinapahiya mo naman yung mga tao. Wag ganun. Nakakaya naman. Sasabihin mo na, nakakaya sa mga manikorista. Eto po, malupit. Sabi po ni 31 million. Halatang-halatang no? Halatang-halatang, anong tawag dito? BBM. Hindi ka nagtagumpay dahil ang Diyos hindi papanig sa kasakaman mo. Hindi nagtagumpay si Inday BP Sara? Bakit? Tapos na ba eleksyon ng 2028? Hindi siya nagtagumpay? Talaga? Tapos na ba eleksyon? Hindi talaga ng mga tama ng mga to. Wala pa pong eleksyon. Paano mo sasabihin na hindi nagtagumpay? Kasi ang tagumpay sa kanila, kung sino yung presidente bukas. Paggising natin, kung sino presidente, yun ang matagumpay. Yan na po ang kasiyahan nila eh. Hindi nagtagumpay si BP Sara kasi presidente pa rin daw si BBM. Wala pong maipagmalaki ang mga yan, kundi presidente pa rin bukas si BBM. Kaya yan po, hindi raw naging matagumpay si BP Sara dahil presidente pa rin natin hanggang sa kasalukuyan si BBM. Ang galing ng mga utak nyo. Bangag na bangag lang. Bangag na bangag lang, di ba?
Ito na naman, simple na naman. Who takes, ABS-CBN channel. Who takes over if the president or VP resigns? Ang tanong, bakit magre-resign si VP Sara? 'Di ba? Dialogue nila yan eh. Resign all. Tanong naman namin, bakit naman magre-resign si VP Sara? May kinalaman ba si VP Sara sa may kinalaman po ba si VP Sara? Oy, putya si Tito Soto nakalagay. Who takes over if the president or VP resigns? Tito Soto. Kawawa. Kawawa naman tayong Pilipinas pag si Tito Soto. Bakit nyo po dinadamay? Bakit po kinakailangan mag-resign si VP Sara? Nagnakaw po ba? Meron po ba kayo narinig na maleta ng basura na napunta kay VP Sara? Wala. Bakit nyo pinagre-resign? Baka makachamba kayo? Sino may sabi? ABS-CBN? Bakit sino ba kayo? Ito po ang isoli nyo. PDIC. Ayan, Philippine Deposit Insurance Corporation. Pinasosoli po ng PDIC. Ito pong 107 billion. Ayan po. Sabi po ng business groups. Matindi po tong mga business groups na to. Hindi po simpleng mga business group to. Sabi po ng mga business group, return. The 107 billion, yan po yung Makati Business Club at saka yung Philippine Chambers of Commerce and Industry. No? Yan po, ganyan po kalupit itong nananawagan. Kasi po, mawawalan po ng tiwala ang mga tao, no? Dahil sa pagkuha ninyo ng 107 billion, insurance po yan eh. Insurance po ng mga depositor. Bakit po kukunin ng gobyerno? Kaya pinasosoli. Ako po, ayaw ko lang isoli. Una, magpaliwanag po kayo. Bakit nyo po kinuha? Ha? Ikalawa, alam mo, Pitbull, tangengot ka. Tangengot ka talaga eh. Hindi mo naintindihan eh. Wala na nga kaso sa puta, tanga-tanga talaga to. Binasura na nga eh. Yung impeachment, hindi ka ba nagbabasa ng balita, nanonood ng balita? Binasura na yung impeachment. Baka raw nakalimutan ko, tapos inulit niya na naman ng 3 beses. Makulit ka. Kung hindi mo naunawaan na binasura, wala tayong magagawa. Okay, balik na tayo rito sa may magagawa tayo. Ayan po. Ang tanong ko po, PDIC, hindi po PDIC, kay Recto. Si Recto po kumuha niyan eh. Recto, bago mo isoli, saan nyo muna dinala yung pera? Bakit nyo kinuha? Wala kayong sinasabi sa tao eh. Saan nyo dinala yung pera ng PDIC? Bakit nyo kinuha yung pera ng PDIC? Saan nyo dinala? Sino nakinabang? Nasaan na yan ngayon? Hindi nyo nire-report sa tao eh. Kuha lang kayo ng kuha. Hindi nyo nire-report sa tao, kuha lang kayo ng kuha ng pera. Nasaan napunta yan? Diba? Kaya hindi lang po sapat sa akin ha. Hindi lang po sapat. Ito po. Maganda tong punto nito. Sabi po rito, if Amy Marcos' action is considered un-Filipino, then what is precisely does Lacson perceive as very Filipino? Ang magnakaw, ang magpayaman while in power, ang magpasasa sa kaban ng bayan, yan ba yung pagiging Pilipino? Lacson, sagot. Siyempre, hindi sasagot si Lacson. Eto na po tayo sa huling topic natin for today. Yan. Statement of Representative Paulo C. Duterte on the media bravado of ex-PNP Chief Torre. Before Mr. Torre fantasizes about arresting anybody, he should first arrest the memory gap
of the Filipino public because almost no one remembers he was PNP chief. Panat agad. Alam niyo po, ito po yung reaksyon ni Paulo Duterte, Congressman Paulo Duterte. Dito po sa sinabi ni General Torre na very willing daw siyang huntingin si Bato, tugisin si Bato at hulihin kung siya po ay uutusan o aatasan na siyang dumakip kay Bato. Ano no? Talagang alam mo, iba si Bato. Sa tingin ko, hindi ka uurungan ni Bato. Sa experience ni Bato, sa tunay na mga laban, sa tingin ko hindi basta-basta si Bato na kung si Bantag nga hindi nyo mahuli-huli hanggang ngayon. Before Mr. Torre fantasizing about arresting anybody, he should first arrest the memory gap of the Filipino people because almost no one remembers he was PNP chief. Aray. Ang sakit naman. Wala na pala nakakatanda na PNP chief ka. Kita mo naman. And how could they? His term was so short, it can be measured in hours rather than achievements. Grabe naman, no? Congressman Pulong. Susukatin daw sa oras lang. Oras lang daw ang tinagal ni Torre sa pagiging PNP chief. Torre's stint was not a leadership term. It was intermission, a placeholder, a bookmark in chapter that nobody read. Aray! Aragoy. No? Intermission lang daw yung pagiging PNP chief ni Torre. Ito raw po ay bookmark lang sa libro na walang nagbabasa. Ang sakit. The only thing shorter than his service is the patience of the PNP officers who wondered how someone so politically fragile ended up in the top post. Grabe naman, ang mas maikli lang daw po sa serbisyo ni Torre bilang PNP chief ay ang maikling pasensya ng mga PNP officer na nagtataka. They wondered, paano nangyari na ang isang politically fractured o politically anong tawag dyan? Yun na nga. Ano yung sablay, ayan. Sablay na politika na opisyal ay napunta sa pinakatuktok ng PNP. Yun pala yun. Okay. Now, he wants to parade himself as an expert in international law. Tapos sabay ngayon, siya po ay i-claim niya na siya po ay eksperto sa international law. As if a few days in office suddenly makes him the oracle of sovereignty. Na tila na ang kanyang ilang araw sa panunungkulan ay naging paham na siya ng soberenya. Hindi ko naintindihan kung tama. The Philippines is not an ICC member. Ang Pilipinas ay hindi miyembro ng buwak ng ICC na yan. Everyone knows that except apparently Torre. Lahat po alam yan. Pwera na lang si Torre. And whoever is coaching him to speak like a frustrated hall monitor trying to sound important. At sino man ang nagko-coach sa kanya na walang silbing monitor na nag-aastang importante. Mistulang haligi na walang silbing haligi na nag-aastang importante. Yan pala mas maganda. Bato actually served, fought, and bled for this country. Torre barely
had time to find the comfort room in Camp Crame before being replaced. His sudden loudness now is not courage. Ayan po, kung ikukumpara po si Bato po ay bayani, samantalang si Torre po ay hindi po natin maintindihan. Ang pagiging maingay po ay hindi po nangangahulugan ng tapang. Yeah. It's bitterness masquerading as relevance. Ang kanya pong pagiging bitter dahil tinanggal agad siya ay nagkukunwari siya ngayon na mayroon pa siyang silbi. And for someone clinging to whatever media attention he can get, here's a reality check. At para sa isang taong sabik sa atensyon, ito ang reality check. Credibility is earned over time. Ang kredibilidad po ay nakakamtan sa paglipas ng panahon. O ano pong masama sa pagiging bayani ng war on drugs? Si Bato raw, bayani ng war on drugs. Opo, proud po kami sa war on drugs. Kayong mga addict, syempre hindi kayo proud sa war on drugs. Bakit naman kayo magiging proud sa war on drugs? Di ba? Kailan kayo naging proud sa war on drugs? Kayo nga ang subject nun, kayong mga addict. Buti nga, nakaligtas kayo. Before he talk about arrest, credibility is earned over time. Ang kredibilidad po ay nabibuild o na kukuha mo sa haba ng panahon ng panunungkulan. And Torre never served long enough to earn any. At si Torre po ay tinanggal agad. Before he talks about arrest warrants, maybe he should explain why his own PNP team ended faster than the press conference. Bago po siya magsalita ng arrest warrant labang kay Bato, ay ipaliwanag niya muna bakit mas mahaba pa yung press conference kaysa sa panunungkulan niya bilang PNP chief. Matindi bumana to si Congressman Pulong. Ang sakit-sakit, no? Sakit na po yung mga peke daw po ang war on drugs na mga addict. Oo, kaya alam mo kung bakit mo nasabi na peke ang war on drugs? O kasi buhay ka pa. Kasi buhay ka pa, di ba? Puta, sasabihin niya, puta, nakaligtas nga ako. Hindi nga ako nahuli. Kaya peke ang war on drugs. O, tama yun. Buhay ka pa eh. Baka peke nga ang war on drugs. Ikaw ang patunay na peke ang war on drugs sa tingin niya kasi buhay pa nga ako. Hindi mo kasi naintindihan yung war on drugs.